Friday ka na part 3. After ko nga maglinis nga sa kusina ay nagpahinga nga lang ako ng konti at inintindi ko naman yung aking mga labahin. At sa tingin ko nga ikakunti lang naman yung aking mga labahin kaya sabi ko sa gabi ko na lang siya lalabhan. At hindi ko nga rin siya naasikaso ng bandang hapon dahil ako'y medyo napagod nga. Kaya nung mga kinagabihan, mga bandang 7 PM nga ay sinimlan ko na itong labahin ko. Anyways, bago nga pala yan sabunin ay nabanlawan ko na rin yan. Sabi ko nga sa inyo ay utay-utayin ko yung mga gawain dito para pagbalik ko ay wala na akong ganong iintindihin. Yung tipong wala akong iintindihin na lalabhan pag uwi. Kung hihintayin pa nga na sa pag uwi ko na lang to lalabhan, baka pag uwi ko ay gabundok na to. Napakabilis nga ng araw mga Marcies at Friday na naman nga at kinabukasan ay Sabado syempre ilabada na naman nga natin mga nanay. Gusto ko na rin talaga nga simula ng paglalaba ko nung gabi para kinabukasan nga ibabanlawan ko na lang at kaunti na nga lang yung aking gagawin. Kaso nga lang ang kalaban ko nga ng mga oras na yan ay yung lamig ng tubig. Fast forward kinabukasan araw nga ng Sabado at eto na babalawan ko na nga rin yung mga nilabahan ko nung gabi. Dito ko na nga rin binalawan sa may tungga-tungga para mabilis nga rin ako makatapos. Anyways, update nga pala sa papa nila bali pa 2 days na nga pala niya nag-i-stay dun sa Spain. At habang nag-i-stay nga siya doon ay araw-araw nga siyang chine-check up at nililinis yung kanyang sugat. At ang sabi nga sa kanya doon ay 99.9% nga daw na siya ay mauoperahan. Ito nga sa Maynila namin malalaman kung ano nga yung dapat gawin sa kanya. Pero sana nga ay hindi na rin siya operahan para hindi na nga rin siya gaano magtagal doon. Anyways, naglaban na rin talaga ako mga Marcies dahil yung mga damit nga nadadalhin ko ay madumi pa. Fast forward, matapos ko nga magbanlaw ng mga puti, ito naman isasampay ko na nga rin dito. Buti na nga lang at medyo umaaraw na nga din ang mga oras na yan. Dapat lang naman kami nga dito sa bahay pero bakit nga bang tuwalya namin ay sandamakmak. Kaya naman tinanggal ko na nga din dito at para malabhan na din. Medyo na araw at medyo na ako limlim pa nga ng mga oras na yan kaya pinagdadalawang isip ko kung ilalabas ko pa ba yung mga sinampay na yan. Dahil wala na nga yung sikat ng araw sa pwesto na yan kaya naman nilipat ko na nga rin itong aking sampayan. Paspasan pa nga yung aking pagkilos dyan mga Marcies dahil bandang hapon nga ng araw na yan ay may pupuntahan pa nga kaming punsyonan. Magsa 7th birthday nga ulit sa klase ni Ate Kulo at kasali nga ulit siya doon. Wala nga sana akong balak na umattend doon. Wala nga ako sanang balak na umattend doon time na yon dahil balak ko nga sana lumuwas ay Sabado. Kaya ang sabi ko nga ay sisimba muna ako sa umaga at bandang hapon na nga lang ako luluwas. At eto na naman nga ako sa part na parang kinakabahan ako dahil baka maligaw ako pag lumuwas ako. Charis. Nagdadalawang isip pa nga ako talaga niyan mga Marcies kung ilalabas ko nga itong mga labahin ko dahil parang nagbabadya nga yung ulan. At eto nga si Ina ay dumating galing nga doon sa kabilang lote at nanguhayatan ng mga hinog na kakao. Anyways, alam niyo ba mga Marcies na ito nga video na bina-voice over ko ay patatlo na sa i-upload ko nga kinabukasan. Sabi ko nga sa inyo ay doble sipag ko na kung pwede nga lang ay triplehin ko pa. Magiging busy na rin kasi ako sa mga susunod nga na araw at baka hindi ko na nga ulit maintindihan yung pag-voice over. At para mabura ko na nga rin yung mga video na naka-stack nga dito at na-upload ko naman na yung iba. Bali ang ginagawa ko na nga ngayon mga Marcies kapag natatapos ko na mag-voice over ay ini-schedule ko na kung kailan ko siya ipopost. Gaya na nga lang ng mga na-voice over ko na at i-upload ko na at ini-schedule ko na din. Ini-schedule ko na siya nang ma-upload ng 7 AM, 10 AM at ito nga yung pinaka-last na baka may upload nga ito ng mga 4 PM. Para bukas nga wala na nga rin akong poproblemahin at baka makalimutan ko pa. At least kahit busy-busy ako sa araw na yon naka-upload na siya ng kusa. Anyways, again and again, ito nga si Ina at nangunguha nga ng mga rambutan. Hindi ko nga alam kung panahon na ng rambutan o naluka lang yung puno na yan. Charis. Pero at least ay nakalibre na naman nga ng prutas. At yun lang po muna for today's video. Thank you for watching. God bless.